Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin kung gaano kasarap, ang buhay ng anak, ng pinsan, ng sister-in-law, diba, ng nephew, ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil mukhang naging go siya itong politika. So, bago natin simulan yung talakayan na yan, nais ko lang munang i-call out. Grabe talaga tong ginawa na naman nila, oo. Ito yung pasimuno ng signature campaign. Oo. Kung hindi ba naman to tarantado, mga minamahal, ito, zoom ko lang muna yung pagmumukha nitong hayop na to. LRY, ito yung bata mo nagkakalat, nangalap ng signature campaign. Anong akala ninyo? Oo, mapapalaya si former President Duterte sa signature campaign ninyo? Kahit pa anong gawin ninyo, 1 milyong perma, kahit 2 milyong perma, hindi mapapalaya si former President Duterte sa kagagahan ninyo. Wala na pong jurisdiction ang bansang Pilipinas sa International Criminal Court at hindi na po kayang kontrolin ng bansang Pilipinas ang ICC. Itong ginagawa nila, panluloko na to eh. Oo, tapos hingan nyo ng ID yung ating mga OFW. Alam nyo, kahit DDS yung mga OFW natin na sumusuporta yung iba kay former President Duterte, naaawa ko sa inyo kasi niluloko kayo nito. Hoy, LRY! Oo. Larry. Leo pala, 'di ba? Grabe no. Ay nako, itong kanyang amo na si may karma din talaga tong mga to. Nai-stress na naman ako. Ni-research ko kasi, nakita ko mga minamahal, 1M signature campaign. Tingnan nyo. Signature campaign. Duterte. Tingnan nyo 1M signature campaign para kay former President Duterte. Grabe. Nasa na yan? Nandito yan sa YouTube. Wait lang mga minamahal. 1M, yung pinapakalat nila. I think alam nyo na yun eh. Yung 1 million signature campaign. Mga tarantado talaga tong mga hayop na to. Kung ano-anong pumapasok sa kanilang mga utak. 1M signature campaign. 1M signature campaign. Campaign. Duterte. Yan o. Stress nyo siya ko. Signature campaign. Wait lang. May sound. Signature campaign ikinasa para ipanawagan pagpapauwi kay ex-President Duterte. May pakanan yan, walang iba. Kundi, ito, ito yung promotor dyan. Yan, mga minamahal. Anyway, na-stress na ako dyan. Sige, pag-usapan natin tong kay Bato. Para may energy tayo. Alright. So, ngayon nga po, ito, sarap buhay. Sa impact leadership to Pag-usapan natin ngayon mga minamahal, ito sensitibong issue to. Oo. Hindi naman tayo na-personal dito Hindi naman tayo naninira. Ito ay para awareness lang sa taong bayan. Saan ba napunta ang pera ng taong bayan? At tama ba? Diba? Na parang ginawa na pong family business ang politika. Dahil kung titingnan natin, ito, iharap ko talaga sa inyo mga minamahal. Tingnan nyo Unahin na, ito facts to, hindi to haka-haka. Anak ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Marian Cristel de la Rosa esto esta. Anak. Ano yung kanyang posisyon? Chief of Staff. Magkano yung salary ng Chief of Staff? Per year, approximately 2 million plus. So, kulang-kulang 70,000, I think, ang buwan. 'Di ba? Maliban pa diyan, pwede pa silang humingi ng 'di ba? Sa pagkakaalam ko, budget. Pwede pa silang humingi ng budget. Tapos, yan, posisyon niya, Chief of Staff.
Ito, si Mona Lisa de la Rosa Gino. Director 2. Oh, salary grade ng Director 2, salary grade 33. Salary grade, ito pala yun, oh, yung kasal, umattend dyan pala si Bato de la Rosa, mga minamahal. Yan. Pati si former President Duterte sa kasal ng kanyang anak na si Cristel de la Rosa. 'Di ba? So, magkano yung salary grade 33? 449,157. Monthly yan, ha. Tapos pwede pang humingi ng budget. 'Di ba? Ito, Roviandy Garcia, sister, Supervising Political Affairs Officer. Yan din, oh. Ganon din yung Jessica May P. de la Rosa, Joanne Cady P. de la Rosa. Yan. Sige nga, search natin magkano ba yung sweldo. Salary of, ano nakalagay dito? Supervising Legislative Staff. Okay. Supervising Legislative Staff. Supervising Legislative Staff. Ano, 88,000 per month. Salary grade 24. Maliban pa dyan, mga minamahal, di pa tayo sure, ha? Kasi meron niyang rank din. Malay natin kung mataas yung kanyang rank. O, diba? O, yan. Ganyang nephew, oh. Si Jose Erwin Garcia, brother-in-law. Ganun din. Tapos Political Affairs Officer 2. Political Officer, wait lang, salary of Political Officer 2. Oh. Tangina, laki. 203,000. Grabe, oh. Kita ninyo, mga minamahal. Di ba? Ang anak, Chief of Staff. Kapatid, political, ano dito? Pansin nyo, mga minamahal, normal pa ba to? Parang di na to normal, Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil hindi naman yan ata private company, yan po ay sa gobyerno. So, ang sweldo, manggagaling yan sa buwis. Di ba? Kapag ang opisina, mismo ng gobyerno, mga minamahal, ay napupuno ng kamag-anak, ang tanong, may legal opportunity pa ba tayo dito? May fair hiring process pa ba? O mas lamang talaga ang apelyido, 'di ba? Kontra sa kwalifikasyon. Diyan tayo nagkakaroon ng talo-talo, 'Di ba, mga minamahal? Diyan tayo nagkakaroon ng talo-talo, 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, wala namang problema sa dynasty, pero wag dalhin sa politika. Tapos, yan, sa Senado sa trabaho, yes, nasa konstitusyon, iyan bilang prinsipyo na no to political dynasty. Pero wala pa naman kasing batas talaga na naglilinaw ng diwa. Pero hindi dapat umiikot sa isang pamilya ang kapangyarihan. Kung halos lahat ng posisyon, mga minamahal, ay hawak ng mga kamag-anak, hindi ba talo dito yung mga mas magagaling pa talaga? Hindi ba to de facto, anong tawag dito? Hindi ba ito de facto political dynasty? Sarap ng buhay ng mga kamag-anak ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala namang problema, pero ang tanong dito, may malinaw ba tong mga credentials? May sapat ba to ng mga experience? Dumaan ba to sa transparent na hiring? Diba? Kasi yun yung malaking tanong natin dito. Anong educational background nila? Anong kanilang mga expertise? Diba? May mga public posting ba, vacancy, diba? Mga minamahal, sa kanilang mga kinaukulang pwesto, 'di ba? So kung qualified sila, dapat ipakita nila, 'di ba? Kung deserving sila, edi wala namang problema doon. Pero kung kamag-anak muna bago kwalifikasyon, ay aray ko. Masakit sa ulo 'yan, mga minamahal, 'di ba? May nagme-message sa akin See? 'Di ba, mga minamahal? Grabe, no? Diyan ba napupunta ang pera ng taong bayan? Tanong lang, mga minamahal.
'Diba? So, habang yung mga ordinaryong Pilipino, hirap na hirap, kahit qualified naman sila. Ang iba pa nga, magna cum laude, summa cum laude. Hirap na hirap makahanap ng trabaho. Paano ba naman kasi? Oo. Puro kamag-anakan, kahit nga din ata sa mga local municipality, mga minamahal, ganun din, no? Oo. Hindi tayo naman personal dito, ah. Wala tayong galit kay Senator Ronald Bato de la Rosa. 'Di ba? Kasi syempre tayo, nagtatanong lang din. 'Di ba? Kung kayo ay nasa gobyerno, sana maging bukas kayo. Senador ka na nga eh. 'Di ba? Dapat maging transparent. Ipakita ang qualification. Dahil posisyon sa gobyerno, mga minamahal, hindi po yan minamana. Oo. At mas lalong hindi po yan mana-mana. 'Di ba? At mas lalong hindi yan para sa pamilya. Kung sino yung mas deserving, abay dapat doon. Oo, yung mga taong deserve naman. Eh, kaso una-unang pilido bago kwalifikasyon, diyan tayo magkakatalo. Diba? O, tingnan ninyo. Kaya ano masasabi nyo dito, mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.